Ang oras ng panalangin, panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksi mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at malasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayan at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan ng mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. This Saturday on Scene Zone. Rewind tayo sa pagkasama-sama ng ilang OPM acts sa Hatid Saya Concert ng Love Radio Manila. At from Thailand to Araw-araw, hindi makakilos sa mahusgang alaw. Alright, good evening po sa mga naka-tune in, no? Maging sa radyo o sa online. Ako po si Thea Abastillas ng Labor Education and Research Network. At ito po ang Aksyon Kababaihan. So first things first, no? Happy International Women's Day po sa lahat nating mga kababaihan and of course our male allies. Porket last week ng March, no, hindi ibig sabihin na titigil ang solidarity natin sa ating mga kababaihan, no? Reminder lang naman po ang month na ito, pero buong taon ho natin ito ginagawa, no? Ang pag-usad sa mga karapatan ng kababaihan. Alright. So, sa week na ito, ang pag-uusapan naman ho natin ang isang issue na matagal na nating kilala bilang bansa, no? Ramdam na ramdam natin to, maging sa probinsya ka, maging sa syudad ka, sa Manila, kahit saan makikita ito. Parang normal kasi ang ganitong klaseng pamumuno, oh. At halos hindi na natin kina-question kasi parang ganito na lang talaga yung buhay eh. Pero porket normal siya, ibig bang sabihin na tama ito o gumagana? So, ang guest ho natin ngayon ay masasabi ko po isang eksperto, no? Tungkol sa ganitong klaseng topic, no? So, isa siya sa co-conveners ng People's Budget Coalition. So, ibig sabihin, isa siyang advocate ng mas malinis na budget, for more transparency at accountability ng gobyerno. So, without further ado po, please welcome po si Sir AJ Montesa. Hello po, good evening. Hi. Good evening, Thea, at good evening po sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayong gabi. Yun, I'm sure very interested ang ating mga kasama para sa ating pag-uusapan ngayon, no? So, siguro po, start natin yung conversation, no? So, ano po ang sitwasyon ng politika at pamumuno sa ating bansa? Kung kaya, kailangan natin ng mga bagong batas, no? Particularly tungkol sa anti-political dynasty. Yes, magandang tanong yan, no? Bakit ba natin kailangan ng isang anti-political dynasty law? Well, ang unang sagot dyan ay kung bakit siya kailangan. Well, nakasaad siya sa konstitusyon. Sa 1987 Constitution, Article 2, Section 26, nakalagay na dapat i-prohibit ang political dynasties as may be defined by law. Ang reasoning kung bakit kailangan i-prohibit ang political dynasty ay para ma-encourage ang mga tao na sumali sa public service, no? So, ang salita na ginamit sa Constitution ay prohibit, no? Ang ibig sabihin ng prohibit ay ban talaga. Hindi sinabi na i-limit or i-regulate, no? Prohibit po talaga. Kaso yung Constitution, ang kailangan niya ay isang enabling law. Dahil sa batas, doon talaga nilalaman sa batas kung ano ba yung definition ng isang political dynasty, hanggang saang level ng pagkakamag-anak. So, pwede natin pag-usapan ito, no? And since napasa yung Constitution noong 1987, no, magko-40 years na, 40 taon na ang nakalipas since the Constitution, hindi pa rin naipapasa ang anti-dynasty law na enabling law, no? So, dahil ang Kongreso mismo, punong-puno po yan ng political dynasty, no? So, kailangan talaga natin ma-implement ito.
Ngayon, yung sitwasyon talaga, ang naging epekto nito, na nalaman na na-identify ng framers ng Constitution na kailangan natin ng isang anti-dynasty law kasi nakita nila na magiging talamak yung dynasty. Nanggagaling sila sa panahon ng martial law kung saan kontrolado ng ilang pamilya, like the Marcos family for example, yung politika natin. Sa political science, ang tawag dito ay isang oligarchy kung saan hawak ng ilang pamilya lamang yung power sa isang bansa, no? So, ang sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon, sa 82 na probinsya, ayon sa pag-aaral ng PCIJ o yung Philippine Center for Investigative Journalism, out of 82 provinces, 71 dito ay dominated ng mga political family o political dynasty. Sa lahat ng mayor sa 1,600 na syudad at munisipyo sa buong bansa, 61% dito ay may kamag-anak din na may hawak din na elective office, no, ayon sa League of Municipalities na survey. At sa 82 na provinces natin, 18 dito ay may tinatawag na obese dynasty. Ibig sabihin ng obese dynasty, yung salitang obese, ibig sabihin mataba. May 5 o higit pa na kamag-anak ang sabay-sabay na nakaupo sa pwesto. So, kumbaga, kontrolado talaga nila ang sitwasyon sa local governance. No? So, may mga pag-aaral na lumalabas, lumilitaw na correlated. No? Ibig sabihin ay kapag mas mataas ang sitwasyon or entrenched yung dynasty, mas mataas din ang incidence ng poverty. Mas mahirap ang lugar kapag may political dynasty. Kapag may political dynasty, mas talamak ang korupsyon. Bakit? Kasi kapag may dynasty ka, magkakamag-anak yung mayor, yung governor, yung mga official, no? Pwede sila magsabwatan. So yung nakita natin sa flood control scandal, 'di ba? Magkakamag-anak usually ang magkakasabwat na contractor. So lahat ng iyon ay nagko-contribute sa sitwasyon kung saan may mas malalang corruption. At the same time, yung mga ordinaryong Pilipino, tayo ang nawawalan ng pag-asa o nawawalan ng oportunidad na makapasok doon sa pwesto, no? So yun yung totoong dahilan kung bakit kailangan talaga natin ng isang anti-political dynasty law. O yun. So nakikita rin natin yan in action, no? Kasi na-imagine ko tuwing bumabalik tayo ng probinsya o kaya umuwi tayo, no? Parating alam natin, sino yung mayor natin, sino yung governor natin, 'di ba? Halos lahat sila pare-pareho ng apelyido o kaya asawa ng mayor, asawa ng governor, lola, lolo. Mga ganun, ang daming ganung kaso ho, 'di ba? So nakikita rin ho natin na may correlation, no, ang poverty at ang exclusion, no, kasi kung hindi, for example, kung gusto mong mag-run ng SK ng sangguniang kabataan o kaya mayor, mahirap kasi hindi ka hindi mo pamilya yung in power, kaya mahirap din para sa mga pang araw-araw lang na Pilipino, no, kung sino mang gustong mag-lead, no, sa ating mga local government units o kaya even sa national level, mahirap makapasok. So, given that po, ano kaya sa tingin niyo po ang kailangang magbago sa lipunan natin upang makaiwas sa ganitong klaseng sistema, no? Kasi nakikita naman natin, no, na dahil captured ang ating gobyerno ng mga iilang pamilya, hindi natin ma-forward ang mga kinakailangan talaga natin mula sa gobyerno. So, paano kaya natin asikasuhin to? Yes, magandang usapin yan dahil yun nga, na-identify natin yung problem ng political dynasty. Yung mga political dynasty kasi, nasa interest talaga nila na mas lalo silang ma-entrench o makuha talaga nila yung posisyon ng poder, ng kapangyarihan, no? At sila lang, no, mag-dominate doon. In fact, yung sistema nga natin, meron tayong konsepto ng term limit, 'di ba? Yung konsepto ng pag-graduate ng mga politiko na pagkatapos ng 3 sunod-sunod na termino, kailangan nilang lumabas doon sa pwesto para bigyan muna ng pagkakataon yung ibang tao. Pero yung political dynasty, isang pamamaraan ito para ma-circumvent yung term limit, 'di ba? So ang practice nila ay halimbawa si congressman, no, pag graduate na siya sa term limit niya, ipapasa niya muna sa asawa niya, sa anak niya, sa kapatid niya, and then placeholder lang 'yon. And then pagkatapos ng term niya ng asawa niya or ng anak niya, siya naman yung makakabalik sa pwesto, no. So it's a way to really cheat the system, no.
And yung isa pang pamamaraan nila na ma-sustain yung kanilang political dynasty ay yung system ng padrino system o yung patronage politics na tinatawag, di ba? So yung patronage politics, ang ginagawa nila dito ay yung government programs ay tinatrato nila na parang personal na utang na loob yun. Ibig sabihin na nagpapamigay sila ng ayuda, nagpapamigay sila ng mga serbisyo, and then ang kapalit nun ay dapat yung mga botante ay may utang na loob sa kanila dahil naka-attach yun. Usually, magbibigay sila ng ayuda, may mukha nila, may pangalan nila, diba? Yung last name, yung apelyido nila. So, yun yung isa sa mga nagpapalakas pa ng mga political dynasty at sadya yun nila, no? Na para sila pa yung manatili dun sa posisyon, no? Yung sistema na yun, masama yun because yung mga bagay katulad ng ayuda ng mga social services, yun ay dapat karapatan natin bilang mamamayan, bilang taxpayer, yun ay dapat binibigay sa atin ng Estado. Ngunit dahil sa political dynasty, sa personality politics, sa patronage politics, ay ang dating ay nagiging utang na loob pa natin sa kanila yun. No? So, yun ay mga aspeto kung saan nag-e-entrench pa lalo ng political dynasty. So again, dito pumapasok yung pangangailangan ng isang anti-political dynasty law or bill, batas na magbaban talaga ng political dynasty. Kasi hanggat sabihin talaga natin, hanggat hindi natin sinasabi na bawal ito, na bawal pumasok ang pagpapasa ng posisyon o kaya members ng isang family ang magdo-dominate sa mga posisyon sa local government, hanggat hindi natin nababan yun, no, gagawin talaga nila iyon. No? So, kailangan natin baguhin yung sistemang iyon. Kailangan natin mag-organisa mga iba't ibang sektor. No? At sabihin na kailangan natin baguhin yung sistema na ito. No? So, sa totoo lang, ang usually sinasabi kasi ng political dynasty ay dapat bigyan ng choice yung taong bayan na kung sino yung gusto nilang iboto. The problem is, dahil sa kanila, nababawasan actually yung choice natin. Kasi marami diyang mga magagaling, mga doktor, mga abogado, mga journalist, mga nag-aral talaga ng politics na hindi siya nakapasok. Dahil ang kakalabanin nila ay isang political dynasty. At marami pa sa political dynasty ay hindi naman talaga fit para sa posisyon, pero dahil sila ay mga nepo baby, di ba, ay maaring sila na magdodominate. Sila yung may pera, may kapangyarihan, etc. No? So, nawawalan talaga ng totoong choice ang tao. And this is a way na mas mabigyan tayo ng mas maraming choice. Okay. So follow-up question lang po. So masasabi niyo po ba yung pagbabago na ito hindi lang on a legal level pero to some extent din po cultural? Correct. Yes. It's really a cultural change that will happen nga, no? Kasi nasanay tayo masyado na iilang pamilya lamang yung nakakatakbo. Yung experience mo nga na kahit sa probinsya ka pumunta, laging may apelyido dyan na, kilala yan, sila talaga yung politiko dito. And hindi dapat tayo nagtataka kung bakit ang daming lugar na hindi tumataas yung level ng income, ang dami pa rin mahirap, ang daming hindi nag-improve. Dahil kung sila ang may hawak ng posisyon, di ba, walang kumakalaban sa kanila, hindi nila kailangan galingan kasi hawak na nila yan, kontrolado na nila yan, di ba? So, kita-kita natin yan, no? So, yung pagbabago na gusto natin makita, kailangan din natin talaga baguhin at the local level, baguhin yung sitwasyon, baguhin yung sistema para makapasok ang mga panibagong pangalan. Example dito, Pasig. Before yung nakapasok si Mayor Vico Soto, may political dynasty dyan na ilang dekada nang nakaupo. And then pagpasok ni Mayor Vico Soto, ang dami niyang binago, 'di ba, sa Pasig. So ramdam ng mga Pasigueño 'yan yung pagbabago na iyan, no. And in many places, gutom na gutom yung tao na nabaguhin talaga ang sitwasyon and hindi nila magawa yan dahil nga may isang political dynasty na dinodominate na yung politika doon. O yun. So isa yung case study, no, isang example na kaya naman itong gawin. Kailangan lang may work na gagawin din tayo, no, bilang taong bayan, no. So yung rinig ko rin po, Sir AJ, no, na may ilang mga bills na tungkol sa anti-political dynasty na nakasalang na sa Kongreso. So ano-ano po ba yung laman nito ng mga bills na ito? Yes. So sa ngayon may dalawang main na bill, 'di ba? Ang bill kasi bago maging batas, ang panukalang batas, no, kailangan dalawang chamber ng Kongreso ang magpasa nito. So, syempre nandyan yung House of Representatives at nandyan yung Senado. So, may tig isang version po sila.
yung House of Representatives ay nakapagpasa na ng House Bill 8389 sa third reading. Ibig sabihin, napasa na ng House yung kanilang version. Yung version na ito, ang main na primary author ay si House Speaker Bogie D at si Majority Leader Sandro Marcos. No? So sila ang main na nag-file ng version na ito. At actually, yung version na ito, malayo po ito dun sa version halimbawa na final ng Akbayan Party List. Dahil ang pagkakaiba nun, yung Akbayan Party List, ang bill na final nila, talagang lahat ng level ng political dynasty talagang pinagbabawal nila. So merong konsepto ng fourth degree ng consanguinity. Ibig sabihin pati yung magpinsan ay hindi pwedeng tumakbo or hindi pwedeng mag-occupy ng posisyon. Yung pagmamana ng posisyon o yung succession, pinagbawal nila yun. No? Pero hindi yun ang bill na pumasa. Yung version ni Speaker Bogie D ay hanggang second degree lang. So ibig sabihin, yung magkapatid lang yung hindi pwede, yung magpinsan ay pwede. Tapos yung succession hindi siya banned, tapos yung political dynasty sa party list maaring mangyari pa, no? So actually ang daming nagsasabi ang pagsusuri nila yung bill nila Speaker Bogie D ay hindi totoong anti-political dynasty bill. Ang ginagawa niya ay parang nale-legitimize na lang niya ang political dynasty. So yung kabilang house naman sa Senate, no, yung kabilang chamber, merong Senate Bill 1901. Ang main author po nito ay si Senator Risa Hontiveros na actually mas maganda yung version na ito because yes, although second degree of consanguinity din yung bill na ito, nire-recognize niya for example yung succession, nire-recognize niya yung pati yung degree of affinity. So halimbawa, yung mga common law marriages, no, ay nire-recognize niya. And yung party list, no, yung pag-take advantage ng mga politiko sa party list, kung saan, okay, bawal kami maging magkamag-anak sa distrito namin, pero magpapatakbo sila sa party list ng kasamang dynasty, no. So, yun, pinagbabawal din yun, no. So, mas maganda talaga yung dihamak yung Senate version. Sana yun yung pumasa. So, yung House ay napasa na sa third reading, yung Senate version ay dinadaan pa sa plenaryo. Ibig sabihin yung ibang senador ay nagtatanong pa sila, nag-i-interpellate pa sila at maaring mag-propose pa sila ng amendment. Pero I think sana maging ma-maintain yung version ni Senator Risa Hontiveros at yun yung pumasa sa Senate at kung pumasa ito sa Senate, sana ito yung ma-adapt ng BICAM. Kasi pag pumasa na sila parehas, may tinatawag na Bicameral Conference Committee kung saan ipagbabangga yung dalawang version at pipiliin nila kung ano bang provision ang mas gusto nilang ipasa. Okay, so ibig sabihin, no, at this point, pag-uusapan na lang ng mga senador natin, no, at sana makapasok, no, yung version ni Risa base sa ating suri, no. So given this po, ano pa kaya ang kayang gawin natin, no, bilang mga ordinaryong Pilipino, no? Syempre hindi naman tayo yung nakaupo. So ano po yung pwede nating gawin para isuporta ang mga panukalang batas na ito at sa kabuuang kilusan, no, kontra political dynasty? Oo, so magandang tanong yan. Unang-una sa lahat, mayroon ng suporta ang taong bayan. Nandoon na, no? Dahil sa nakaraang survey nung December, lumabas na 54% ng Pilipino ay sumusuporta sa isang anti-dynasty bill. So, majority ng mga Pilipino ay supported dito. In fact, sa Metro Manila, pinakamataas ang suporta, 69% ang sumusuporta sa isang anti-political dynasty bill. Even sa Luzon and Visayas, lagpas 55% ang sumusuporta sa anti-political dynasty bill. So ang tanong ay hindi na gusto ba natin ito dahil klaro ang boses ng taong bayan na gusto natin ito. Ang tanong ay paano natin masisigurado na hindi ma-water down ang isang anti-political dynasty bill kagaya ng ginawa sa House of Representatives, no? So unang-una ang kailangan syempre ay kailangan malaman ng taong bayan na magkaiba ang House at Senate version. So maganda yung programang ito na napag-uusapan natin itong bill na ito, yung detalye ng bill na ito. Mas suportahan po natin ang Senate version, no? Yung prinsipyo na nasa Senado, kailangan klaro yun sa mga senador na ayaw natin ng succession na pinagmamana lang yung posisyon na sa mga anak and sa mga apo, di ba? Pati yung party list ay kailangan maisama. So yung mga aspeto na iyon na sa Senate version ay kailangan suportahan po natin. Pangalawa, may mga malalaking grupo at koalisyon katulad ng Anti-Dynasty Network, mga election watchdog halimbawa na sumusuporta na dito, sila yung gumagawa ng legwork ng talagang
pagbabantay at pangangalampag sa mga senador, no? So, suportahan po natin 'yon. Even yung mga people's organizations like yung mga labor groups, yung mga different groups, mga budget watchdogs ay sumusuporta din dito. I think pwede tayong makilahok dito at suportahan natin yung mga efforts nila para i-push talaga yung version na ito. And finally, yung third ay kagaya ng ginawa natin ng budget, 'di ba? Nung nakaraang mga buwan, binabantayan natin yung budget dahil nakikita natin na may korupsyon. Ganon din, kailangan natin bantayan itong bill na ito. Yung pag-uusap ng mga senador kung ano ba yung i-amend nila, bantayan natin yun at sulatan natin, i-tweet natin sila, i-post natin yung mga, ipahayag natin yung mga opinion natin, yung mga sentimiento natin, itag natin sila. Dahil sensitibo sila sa opinion ng taong bayan, no? So, 54% ang sumusuporta. Ang kailangan natin gawin ay gawing mas maingay at mas maging bukal ang pagsuporta natin sa isang anti-political dynasty. So, of course, hindi natatapos sa pagpasa ng batas ang usapin ng political dynasty. Siyempre, para sa atin din, kailangan mas maging mapanuri tayo bilang mga botante at kailangan talaga natin baguhin yung kultura natin at yung sistema natin. O yun. So, narinig na rin ho natin yung mga numero, no? So, solid yung research na ginagawa dito. Hindi ka nag-iisa kung iniisip mo na parang, ay, ayoko sa mga dinastiya. Maraming Pilipino ang may ayaw, kaya kaya na nating mag-organisa at umaksyon together, no? So, ibig sabihin, no, hindi ka nag-iisa sa iyong paggusto sa pagwakas ng ganitong klaseng sistema. Kailangan nating mag-work together, no, para sa ganitong klaseng kilusan. So, ibig sabihin, maghanap na ho tayo ng ating mga grupo, no, sa ating mga trusted na organizations, or kung sino man, kahit community man lang actually, pwede ninyong lapitan yung mga neighbor nyo, yung mga kasama nyo, kung same kayo ng sentimiento, di mag-organisa, di ba? So, sayang, no, sobrang bitin ng oras natin dito, no? Pero ang ganda ho ng usapan natin ngayon. So, maraming salamat po, Sir AJ, sa iyong pagbabahagi, no, ng iyong expertise. So, yun po, maraming salamat po. Maraming salamat din, Thea, sa pag-imbita. Alright. Thank you so much. So, ito na po ang end ng ating programa ngayon. Again, happy International Women's Day, International Women's Month. Pero hindi ibig sabihin tumatapos tayo dito, no, sa March. So, see you na lang again in April. Maraming salamat po sa pagkikinig. Manila with Love. Balikan ang ilang kaganapan sa first ever Manila